Lumalabas naman sa isang pag-aaral na ang kasalukuyang henerasyon ng mga batang Pinoy ang pinaka-well-connected sa buong Asia-Pacific region. Ito po ay dahil sa pagkakaroon nila ng access sa makabagong teknolohiya gaya ng cellphone at internet. Nakatutok si Connie Siso. Ang magkakapatid na sina Mickey, 9 na taong gulang, Gabby, 8 taon, at Neo, 5 taon, lahat may kanya-kanya ng cellphone. Ayon sa kanilang mami na si Grace, malaking tulong sa komunikasyon nilang mag-iina ang cellphone, lalo pat working mom siya. Marami kasi silang after-school activities, so kailangan kong contact sila kaagad, yung mga oras ng pagsundo, pagkatapos for emergency purposes. Wala rin siyang nakikitang masama sa pagpapagamit niya ng cellphone sa mga anak, pero may hangganan. Meron kaming certain rules, like pag nasa car kami, hindi sila pwedeng maglaro kasi sabi nga nakakalabo daw ng mata. And then pag may family gatherings, hindi rin sila pwedeng maglaro ng any gadget. Kailangan mag-mingle, di ba? Lalo na pag andyan yung mga titas, lolos. Kasi sayang yung time. Hindi rin sila palagi may cellphone. Yun, pag may importante lang, pag may lakad lang. Hanggang ngayon, unang beses naman bibigyan ni Mami Tet ng cellphone ang kanyang 12 anyos na dalagita. Itinabinan niya ito sa kanyang cabinet ngayon pa lamang bilang graduation gift sa anak. For 3 years, humihingi siya pero hindi pa namin siya binibigyan. We feel na it's about time na siguro kailangan na namin siyang bigyan kasi pag high school, alam mo naman ko na nandyan na rin yung peer pressure, nandyan na rin yung requirements of the teenage years na kakailanganin niya na rin talagang maging in touch with her friends. Di nag-iisa ang mga anak ni na Grace at Ted. Sa inilabas na New Generations 2012 survey na ipinagawa ng cable channel na Cartoon Network, lumalabas na 65% o halos 7 sa bawat 10 batang Pinoy edad 7 taon hanggang 14 ang may sarili na nilang cellphone. Mas mataas ito kumpara noong 2009 survey kung saan lumabas na 38% lang ng kabataan ang may cellphone. Katunayan, naungusan na raw ng batang Pinoy cellphone owners ang mga bata mula sa Australia at Taiwan. Sa kaparehong survey, lumalabas din na mahigit 5 sa bawat 10 batang Pinoy sa mga syudad ay nakatira sa mga tahanang may internet access. At mahigit 8 sa bawat 10 batang Pinoy ay nag-i-internet ng 1 beses kada linggo. Nangangahulugan daw ito na ang henerasyon ngayon ng batang Pinoy ang pinaka-well-connected sa buong Asia-Pasipiko. Pero sa isang pediatrician psychologist, bagamat parte na ng buhay ng mga kabataan ang pagkakaroon ng cellphone at iba pang mga makabagong gadget, kailangan pa rin tingnan ang epekto ng paggamit nito sa kalusugan at sa pangkabuang pakikisalamuha ng mga bata. Sa health, actually may controversies pa dito. Merong silang cases that they say may effect sa brain activity, such that they become very active, in some cases very depressed, and they cannot focus, may memory problems. No? The unfortunate thing is we even have families where they're only 1 floor away and they use cell phones, no? And nawawala yung interactive component in the relationship. Kaya muling paalala ng tulad niyang eksperto, families, no, especially parents, schools and teachers should regulate the use of the children, guide them through. Connie Siso, Nakatutok, 24 Oras.